Christ my Lord, fill my cup, Lord, and lift it up, Lord. My queen is thirsty of my soul, bread and heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, fill it up and make me whole. Maraming salamat, Brother Dinso, sa magandang mensahe na iyong inawit. Ano masabi mo, Brother Dinso, sa komento mo sa Brother Ray sa kinanta ni Brother Dinso? Unang-una po mga kapatid, ating pasalamatan si Brother Denso sa kanyang mensahe ng awit. Ito po ay nagbibigay papuri sa ating Panginoon. Napakaganda po ng kanyang inawit. Ang pamagat ay Fill My Cup. Ito po yung isang babae na humingi ng tulong sa ating Panginoon na siya po ay uhaw sa mensahe. At ang ating Panginoon po ay tumugon sa kanyang pong nanaing na pagkauhaw sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, Brother Ray. Ngayong hapon, ang ating pong special feature sa hapon ito ay pinamagatang Let's Sense the Essence. Ikaw, Brother Ray, anong naisip mo sa sinasabing sense? Ang sinabing sense, ito po yung pandama ng ating individual na katawan, yung pandama. Okay. Maraming salamat, Brother Ray. Lahat po tayo ay may pandama na ibinigay ng ating Panginoon. May kanya-kanya tayong sariling pandama na ito'y biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Maging sa atin, maging sa mga halaman, maging sa lahat ng mga nabubuhay at nilalang ng Panginoon dito sa mundo ay mayroong mga pandama. Mayroong kumpleto, pasalamat tayo dahil tayo kumpleto, tayo po ay nakakapag-attend ng ating pagsamba. Ngunit meron naman pong hindi pinalad na meron silang mga hindi kumpleto sa kanilang pandama. Meron yung hindi nakakarinig, meron yung hindi nakakapagsalita, pero sila ay mahal ng Panginoon dahil sila din po ay nilalang. Kaya tayo po ay kumpleto sa ating mga sense na binigyan ng Panginoon. Tayo po ay lubos na pasalamatan natin ang ating Panginoon. Totoo po yan, Sis Beauty. Talagang kagamit-gamit ang ating sense o pandama. Lalo na sa ating panganap buhay. Ito po ay ating nagagamit, no? Sa pagising pa lang po ng umaga. Sa umaga ay ang ating pandama kung tayo po ba ay malusog na. O kaya ba nating maghanap buhay? Ako bilang isang tricycle driver, alam ko po kung kondisyon ng aking pangatawan upang maghanap buhay. Dahil kung meron akong nararamdaman o hindi maganda, talagang hindi 100% yung aking paghahanap buhay. Pero teka, Brother Ray, reviewin muna natin kung ano ang gamit ng pandama at kung ilan ito hawak ng pioneer para sa makikita natin sa ating screen ang ating mga sense na gagamitin.
Ayan, sense. Sure. Ayan. Yung mata, eyes. Ano ang panggamit natin sa ating mata bilang nilalang tayo ng ating Panginoon? Tumingin, tingnan natin ang ginikha ng ating Panginoon sa kalawakan. Diyan makikita natin ang likha ng Panginoon na napakabuti. Tumingin sa mga magagandang likha niya upang sa ganun ay malaman natin na ang pagpapala ng Panginoon ay siyang sumaatin. Ears. Maririnig din natin ang mga huni ng ibon, nalalang ng ating Panginoon, higit sa lahat, ang mensahe ng Panginoon na ibinibigay o dinadala ng mga kagaya ng mga pastor na nagpipreach. Doon natin maririnig upang malaman din natin ang kahalagahan ng Bible, linalaman ng Bible. At ganun din yung paglinalang ng Panginoon mga ibon, yun ang maririnig natin sa magaganda nilang tinig. At ang hearing, ang pakinig, yun, yung papakinggan natin yan, yung mga magagandang likha ng Panginoon, dyan natin ito makikita. At sa'yo naman, Brother Ray, nose pa. Mga gagamitin natin ang ating pang-amoy, yung mga kagaya ng mga bulaklak na ating makikita sa paligid na ninalang ng Panginoon. Ito ay mabango sa ating pang-amoy, sa ating mga kinakain. Bago natin kainin yung kinakain natin, ito ay maaamoy natin. Kung ito ba ay healthy o hindi. Sa pamagitan ng pag-amoy, dito natin siya malalaman. At sa'yo naman, Brother Ray, ang panlasa. Ito po yung pang-apat na ating sangkap ng ating katawan, yung panlasa. Sa lahat po ng ating pang-araw-araw, yung sa ating kinakain, napaka-importante po na yung panlasa dahil hindi po natin siya malalasahan kung masarap o hindi. So, napaka-importante po yung ating dila, no? Yung ating tank, yung ating taste para malasahan natin ang ating kinakain sa pang-araw-araw. Panglima, yung ating kamay na yung pangsalat ng lahat ng mga bagay. Napaka-importante po niya. At saka yan po ang nakakatulong sa atin. Hindi po buong ating katawan kung wala po itong ating mga kamay. Sis Bioli. Ayan, nalaman po natin ang limang bagay sa sense ng isang tao, ang kanyang mga gamit nito. Na lahat po tayo ay mayroong mga ganitong mga gamit sa pamagitan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. At sabi Wala pa, ako muna. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap at iaalay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tama po yan, Sis Bioli, no? Naniniwala tayo na hindi lang dyan nagtatapos ang kanilang gamit sa ating katawan. Magiging ito'y kagamit-gamit din sa ating buhay, pananampalataya. Habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagpaparito. Ang galing, bro! Pwede pala natin gamitin para sa mapalakas ang ating pananampalataya. So, ipapaliwanag po natin uli yung kagandahan ng mata. Ito po ay ang lahat ng mga bagay ating pong natatanaw ng nilikha ng ating Panginoon. Pangalawa, ito yung tenga, no?
Ang lahat ng mensahe na ating narinig, kailangan po yan dahil hindi natin malaman kung ano na ang nangyayari sa mundo ngayon. At yung pangatlo, yung panlasa. Hindi mo malalasahan ng kinakain mo, Sister Bioli, kung hindi masarap. Okay. Saan ka nga? Yun, sa tank. Dito na. O di ba rin nakakatuwang malaman natin ang mga limang, malaman ang ating paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pansalat sa nagiging sangkap din para lumago ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Isang malaking pagpapala mula sa Diyos ang ating mga pandama. Hinahayaan niya tayong makita, marinig, maamoy, malasahan at masalat ang tunay na Kristiyano sa pamamagitan nito. Tama si Bioli. Kaya nga ang sabi sa Roma 12:1 na naipakita na natin kanina, wala tayong Screen. wala na. Tunay na kamangamangha ang pagkakalikha sa atin dahil tayo ay nilikha na kamangamangha rin naman. Mga kapatid, lagi nating tandaan ang our sins have an essence. Yan lang po ang ating future sa hapong ito. Nawa, pagpalain po tayong lahat. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Amen. Awitin po natin, Wake the Song. Hymn number 11. Wake
thee, O Holy Father, for the mercies of the its heart as here we gather, swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Rain upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, wake the song of joy and pure in heart. Hymn number 9. Piano mo lang siya. Upo muna lang. Let all mortal. Let all mortal flesh. Ay, oo. Oo, sige. Po inayang lahat na atin na po itoon ang lahat ng ating mga pusisipan sa ating gagawing karampatang pagsamba. Nawa po, anuman ang mga balakid na siyang magiging lang sa ating pagsamba, atin po muna itong isang tabi sapagkat tayo po ay may dakilang bisita, walang iba kundi ang ating Panginoon. Nawa po, ang lahat ng ating mga isipan na hindi karapat-dapat ay ating iwaksi. Ang ating pong tagapagsalita ay wala pong iba kundi isa sa ating magigiting na elders, si Brother Ricky Kamay. At sa punang kanyang mga kasama ay atin na lang pong mababasa sa ating. Bago po ako umupo, nais ko sa inyong basahin ang sinasabi sa Psalms 100 verses 1 and 2. Ganito po ang sinasabi, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord. Let all mortal flesh keep silence, and with fear and trembling stand. Descended, our full home is to thee, man. Panginoong Diyos, sa hapong ito, Sabat, kami na iyong mga anak ay naritong muli upang ipagpatuloy namin ang aming pagsamba at pagpuri sa inyo. Aming hinihiling ang banal na kami ay inyong bakuran ng kapayapaan, makakahadlang upang ang aming pagsambang ito ay maging banal sa inyong harapan. Linisin niyo po kami at patawarin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating awitin ang Marching to Zion. Come we that love the Lord, and let
Scripture reading ay matatagpuan sa Matthew 13, talatang 31 hanggang 32. Sinaysay niya na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa sa mga gulay. Agiging punong kahoy, anupat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumilong sa kaniyang mga sanga. Tayo pong lahat ay lumuhod para sa ating panalangin. That we by grace of sin defeat, let us turn and fall. By faith we meet and come Mapagmahal at makapangyarihan naming Diyos na nasa katastaasan sa langit. Maraming salamat, Ama, sa buhay at kalakasan, sa mabuting kalusugan na inyong pinagkaloob sa bawat isa. At sa hapong ito, Panginoon, na nalalabing mga oras ng Sabat na ito, samahan niyo kami muli sa aming Sabat worship na ito. Na sa aming mga tahinga ay inyong buksan at ang aming isipan at pustusan kami ng iyong banal na Espiritu. Ipagkaloob sa amin ang karunungan at katalinuhan upang maintindihan namin ang iyong mga banal na pambalita na sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Brother Ricky Kamay na siyang magbahagi ng tinapay ng buhay. Pagkaluban, Ama, siya, Ama, ng karunungan. Gabayan din po, Panginoon, ang mga kapatiran nga naririto sa loob ng iyong bahay-sambahan na kami ay naway sa kalagitnaan ang iyong banal na Espiritu. Iingatan ninyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran nga roroon sa kanya-kanyang mga tahanan sapagkat sila hindi nakadalo sa inyong pagsamba. Ingatan, Ama, ang aming mahal sa buhay. Kung nasaan man sila naroroon, ang iyong banal na Espiritu ay siyang manguna sa bawat isa. At pagpalain kami, Ama, sa aming kanya-kanyang hanap buhay at pagkaingatan ang aming mga kabataan. Maraming salamat, Ama, sa iyong pag-ibig sa amin na walang kupas. At dalangin namin, Panginoon, na tulungan kami na maging tapat sa inyo. Sa aming paglilingkod, kami inyong kaluban, nang kami ay masigla, na ang aming mga puso ay sa iyo lamang nakatuon. Maraming salamat, O Diyos. Ang lahat ng ito ay sama-sama naming hiling at dalangin at labis naming pinasalamatan. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. All our hearts prepare.
for me, for me, for me. Was left a jar for me. Press onward and through foes may frown, while mercy gaze is open. Accept the cross and win the crown. Love's everlasting curtain, oh, depth of mercy can it be that gate was left ajar for me, for me, for me. Was left ajar for me. Oh, depth of mercy can it be that gate was left ajar for me, for me, for me. Was left ajar for me. Magandang hapon mga kapatid at happy Sabbath. Ating purihin muli ang Panginoong Diyos sapagkat minsan pa ay ipinagkaloob sa atin ang pagkakataon at karapatan na tayo ay magsamba o sumamba sa Kanya. Alam niyo, hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng karapatan at pagkakataon. Alam niyo kung bakit tayo narito? Wala tayong sakit. Kung meron man tayong nararamdaman, hindi iyon makakahadlang. Hindi ba yung malala? That is one thing that we should thank God for, mga kapatid ko. At isa pa, yung presensya natin dito, hindi dahil ginusto ng ating laman, iyan ay tulak, iyan ay buyo sa atin ng banal na Espiritu. Sapagkat ang likas ng tao ay lumalayo sa Diyos. Pero kapag tayo ay nilukob ng banal na Espiritu, wala tayong magagawa kundi gawin kung ano yung dapat at kaaya-aya at banal sa ating Panginoon. Amen? So hindi tsamba na narito kayo. Hindi rin tsamba na narito ako sa harapan sapagkat ito ay kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Mga kapatid ko, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng aklat ng Christ's Object Lesson na ito ay panukala ng ating mga kabataan. At tayo ay naroon na sa 5 kabanata na ang pamagat ay like a mustard seed. Wala. Wait lang mga kapatid ha. Like a grain of mustard seed, gaya ng butil ng mustasa. Okay. Yung isang mic. Hello. Hello, yan. Medyo maganda ba? Okay. Gaya ng butil ng mustasa.
Ang chapter 5, mga kapatid, ay nakabase sa aklat ng Matthew, chapter 13, verses 31 and 32. At Mark, chapter 4, verses 30 to 32. At Luke 13, verses 18 and 19. So, ito ay inspired by the Gospels, mga kapatid ko. So, napakaganda. Ngayon, dahil nga sa ang pamagat ng aklat na ito ay Christ Object Lesson, mayroong ginagamit ng Panginoon na bagay upang doon sa pagwiwika niya ng parable ay matuto tayo. Okay? Anong object ito? Ito yung mustard, yung mustasa. Ang sabi doon sa talata ay ganito, nais kong ulitin. Matthew 13, 31 and 32. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siyang ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Nakakita na po ba kayo ng butil ng mustasa? Hindi pa, no? Parang hindi ko nga alam kung nakakita na ako eh. Ha? Napakalita, no? Okay. Pagka ito'y lumaki, ang sabi sa talata, lumalaki na parang puno at mayabong at pagkatapos ay yung mga ibon ay pwedeng magpahinga doon sa kanyang mga sanga. Eh, hindi pa talaga ako nakakita ng ganito. Tinanong ko ang si Brad Emer, sabi ko, gaano bang kalaki ang mustasa kapag lumaki talaga? Kasi sabi, puno eh. Oh, malaki. Nalimutan ko palang i-search sa Google. Ano po? Pero na-search ko yung kung alin ang yung pinakamaliit na buto. Hindi pala mustasa. Ang nakalagay sa Google, kundi nalimutan ko. Yung ano nga ba yung mahilig tayo sa tanim na yan na gumagapang tapos nagbubulaklak? Yung gusto ng mga babae yan. Yung minsan ipinagagapang sa kahoy. Ano? Hindi. Orchids yun. Orchids. Kung hindi ako nagkakamali, orchids. Basta mas maliit pa. Pero anyway, maliit ang mustasa. Ano nga mga kapatid ko? Ngayon, ano ang makukuha nating lesson doon sa mustasa na nagsimula sa napakaliit at pagkatapos ay naging parang isang puno na malaki kasi ang mustasa ay considered as gulay ba, Brother Emer? Considered as gulay. Para bang herbs. Kumbaga, yan ba yung mapait ang dahon? Yung hinahalo doon sa sinigang? Okay. Yang butil na yan ay napakaliit. Para bang siguro yung pechay. Ang pechay, maliit din. Medyo malaki-laki siguro sa anong konti. Pero ganyan lang siya. Oh. Pero yung mustasa, hindi. Ngayon, mga kapatid ko, may sinabi ang Panginoong Kristo at si Mrs. White tungkol dito sa parabolang ito. Eto yan, mga kapatid ko. Ang paglago ng mustasa ay hindi nakadepende sa kapangyarihan ng tao. Totoo o hindi? Totoo. Hindi yan nakadepende sa kapangyarihan ng tao. Ganun pa man, mayroong ginagawa ng tao upang ito ay lumago. Pero naturally, yung pagiging yung kanyang kakanyahan, kahit walang kamay ang tao, pwedeng lumago yan. Kaya lang kasi tayo, dahil tayo gustong magtanim,
itinatanim natin sa lupa, dinidiligan natin at dinidiligan ng dinidiligan hanggang yumabong. Pero mga kapatid ko, kahit walang tao, pag yan ay nahulog sa lupa at kapag ka ang lupang nahulugan ay mataba, nauulanan o nahamugan, tutubo yan kahit walang tao. Dahil yun talaga ang kanyang kakanyahan, mga kapatid ko. Ngayon, ang sabi doon sa chapter 5, its growth depends not on human power. Totoo naman. Opposite of those that rule the kingdoms of the world. Dahil nga, mga kapatid ko, ang kwento dito, yung kung papaano ang kingdom ng ating Panginoong Hesukristo ay lumago mula sa napakaliit at para bang hindi mo iisipin at hindi ka maniniwala na lalago. Kumpara dito sa kingdoms of the world na pag nakita mo ay masasabi mo na lalago ito sapagkat mayroong kapangyarihan, may salapi, may namumuno, may kaharian na nakikita mo na maganda, may kuta, siguradong ito ay lalago. Pero kapag ikukumpara, mga kapatid ko, sa kingdom na itinatayo ng ating Panginoong Hesukristo, kingdom of grace, mga kapatid ko, sasabihin mo na, hindi, mabalabo. Ngayon, anong ibig kong sabihin? Noong ating Panginoong Hesukristo ay nagpasimulang mangaral. Matapos na siya ay bautismuhan noong 27 AD. He was 30 years old then. Sabi ni Lucas, nagpasimulang makita at mamalas at marinig ng mga tao yung itinatayong kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. At nagpasimula siya sa mga taong hindi mo aakalain na sa pamamagitan nila ay lalago ang kingdom na nais itayo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sino-sino ba itong mga ito? Si Pedro na ang kanyang hanap buhay ay mga pangingisda. Ang kanyang kapatid na si Andres at si Juan at si Santiago, na yung mga unang ito, ang unang tinawag ng ating Panginoong Hesukristo upang makapabilang doon sa orihinal na 12 na nga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Sinong mag-aakala na itong mga tao na to, ang wika sa English ay unlearned, hindi naman niya nag-aral sa paanan ng mga rabbis? Hindi. Kaya nga yan hindi kilala. Kilala ba sila sa Israel? Sa Huda, sa Jerusalem? Hindi. Taga-Galilea sila. Mga unlearned persons, individuals na hindi mo bibigyan ng pansin. Ngayon, mga kapatid ko, matapos na sila'y mabuhusan ng banal na espiritu doon sa gawa, nagpasimula itong si Pedro sa pangangaral, kasama si Juan at mga alagad. Libo-libo, araw-araw, ang nababautismuhan at nadadala, nagiging miyembro ng kingdom na itinayo at patuloy na itinatayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi ni Gamaliel? Sapagkat itong mga alagad ay sabihin natin na matitigas ang ulo, sabi ng mga pari nung araw, nung panahon nila. Bakit? Sinabihan sila, huwag kayong mangangaral at ipangangaral yang Jesus na yan. Makulit. Matigas ang ulo nila. Nilumaban sila. Nangaral na nangaral. Sabi ni Gamaliel, pinalusahan nga sila, pinalo. Labas. Sabi, mag-usap muna tayo yung Sanhedrin. Gusto nila talagang, kung pwede nilang patayin na itong mga alagad na ito. Sabi ni Gamaliel, maghunos dili kayo. Bakit? Kung yang mga taong iyan, kung ang ipinangangaral nila ay katulad din ng mga naunang nagtayo ng grupo, nalimutan ko lang yung mga pangalan nila. Nagtayo, may 2 grupo, may 2 pangalan, na nagtayo ng grupo at naghimagsik. At para bagang nagpapakilala na sila
yung magliligtas sa Israel. Sapagkat alam nyo nung araw, nung panahon na yon, under sila ng Roma. Gusto nilang kumawala. Gusto nilang magrebelde. Gusto nilang lumaban. At merong mga grupo doon na nagtayo. Pero katagalan, mga kapatid ko, namatay yung leader, nagkawatak-watak na rin paunti-unti hanggang sa nawala yung mga miyembro. O dalawa yon. Yung kanilang leader na si Jesus, namatay na. Antayin nyo na lang, kung ating i-rephrase yung kanyang sinabi, antayin nyo na lang, kung ito ay hindi tunay sa Diyos, magkakawatak-watak din yan. Pero kapag ito'y tunay sa Diyos, para ka bang sumisipa doon sa tuot? Para kang sumisipa doon sa may spike, patulis, sinisipa mo, ikaw ang sarili mo masasaktan, hindi ba? Sabi, antayin nyo na lang. At pagkatapos nun, mga kapatid, ay lumago ng lumago ang bayan, ang kaharian na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ikukumpara mo yan doon sa worldly kingdom na itinatayo. Bakit? Ano meron sa worldly kingdom? Simula tayo sa Babylonia. Ano ang ginamit na puwersa? Pag-ibig ba? Biyaya ba? Pagmamahal ba? Na katulad ng ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga alagad? Hindi. Mayroon silang sandata, may sibat, galit, digmaan ng gusto upang ang kaharian ay lumaki. Natalo sila, napalitan sila ng ibang kingdom, hanggang sa maraming mga, pumunta ka kay Napoleon, kay Hitler. Anong ginagamit nilang puwersa? Dahas. Hindi ganun ang kaharian na itinatayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan kasi sa world kingdom, kung gusto mo magtayo ng imperyo mo, kinakailangan magsimula kang malaki. Hindi ka po pwede magsimula ng maliit. Bakit? Tatalunin ka ng iba. Pero ang Panginoon na nagtayo siya ng kaharian ng awa at biyaya, nagsimula sa maliit gaya ng mustasa. Pero tingnan nyo naman ngayon. Tingnan nyo ngayon. Kaya pala mga kapatid ay ganito. Inisip ko kung paano natin to may apply sa personal nating buhay. Kasi pagka walang life application, narinig nyo lang ako pagkatapos wala na rin kayong malilimutan nyo na rin. Hindi ba? Kasi kwento lang eh. Although masarap makinig ng kwento. Hindi ba? Pero pag may life application, mas maaalala natin. Ano ang pwedeng life na application dito, mga kapatid ko? Tandaan nyo, object, lesson. May lesson. Huwag tayong basta nagbasa ng kwento, nakinig, at pagkatapos wala na. Kinakailangan meron tayong natutunan. May take away, kumbaga sa English. Ngayon, ano ba meron kayo? Anong meron kayo sa sarili nyo na minsan, sabihin nating talento, sabihin nating pwede nating gawin para sa ating Panginoon? Ano meron kayo? Maaaring sinasabi mo, marunong naman ako kumanta, kaya lang, parang hindi magiging kaaya-aya sa pandinig, nakakahiya naman. Di ba? Pero, kapag ito ay ipinasakop mo sa ating Panginoong Jesucristo, magiging malaki. Magagamit ka sa church. Tingnan yung women's. Binibiro ko nga lagi yan sila eh. Binibiro ko yan, totoo. Kanina, narinig ko, kumakanta, sabi ko, ano nangyayari dito? Ano ba mayroon dito? Di ba? Pero tingnan nyo yung mga lalaki, deacons and deaconesses, meron na silang mga booking sa ibang mga lugar. Akalain nyo ba na yung boses na niyan, maririnig sa ibang church? Maririnig namin? Hindi, pero tuwang-tuwa ang Diyos sa inyo. Nagagalak ang Diyos sa inyo sapagkat, ano nga ba yung may kanta na little, tapos, may kantang ganun, nalimutan ko na eh. Just a master's hand. Just like a little lad who gave Jesus all he had. Hindi ko na kasi nalimutan ko na, pero alam niyo yon.
Yung merong maliit tayo, lalaki yan sapagkat ating ibinigay sa ating Panginoong Kristo. Kaya yung iba sa inyo, mga kapatid ko, na hindi pa sumasali at nakikisangkot kung meron mang gawain sa church dahil iniisip mo na hindi mo kayang gawin, isip mo lang yan. Ibigay mo sa Panginoon yan at makikita mo kung paanong gagawa ng kamanghamanghang bagay ang Panginoon Diyos sa iyo. Amen? Ngayon, hindi na ako magpapangalan ng isa-isa kasi alam niyo naman kung sino-sino kayo. Naisip niyo ba noon na darating ang panahon na tatayo kayo dito at kakanta kayo? Hindi. May nakausap nga ako, sabi niya, Brother Ricky, hiyang-hiyang ako eh. Si Brother Escalante, nasaan ba? Yun. Alam niyo mga kapatid ko, hindi ko nga akalain na titindig yan dito sa harapan. Noon pa utal-utal pa yan. Pero ngayon mahusay na. Hindi ba? Sapagkat ipinasakop at ibinigay niya ang kanyang sarili. Kung anong meron siya, bahala na ang Panginoong Diyos. Amen? Diyan nagsisimula mga kapatid ko, gaano man yang kaliit, gaano man yan walang kwenta sa harapan, sa paningin mo at sa paningin na nakapaligid sa iyo. Pero in the eyes of God, you are very important to Him. Just submit yourself and you will see how God will work in your lives. Tandaan niyo yan mga kapatid ko. Wala naman ako pang pwedeng sabihin na life application kasi ito individual sa atin yan. Mag-isip kayo ngayon. I challenge you. Mag-isip kayo. Anong meron kayo na napakaliit na parabang ayaw nyong ipakita? Ayaw nyong sabihin sa tao, nahihiya kayo pero alam ng Diyos yan. Sabihin nyo sa Panginoon na nais kong gamitin ito sa ikalulwalhati ng iyong banal na pangalan. And He will never fail you, I tell you. Hindi kayo mabibigo sapagkat ang Panginoon kailanman ay hindi nagbigay ng kabiguan sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Amen? Pagpalain tayo ng ating Panginoon, huwag nating kalilimutan. Kapag tayo ay nagdadoubt sa sarili natin, gawain ni Satanas yan. Pero pagka nakita nyo at naisip nyo yung mustasa, meron ako nito, pero nigay ko sa Panginoong Diyos to, lalaki ito, gaya ng isang puno na kung saan ang mga ibon sa langit ay magkakaroon ng lugar ng silungan at pagpapahingalay at magkakaroon tayo ng pananagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, hanggang dito na lang po ako at patayin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo may Biblia, ating buksan sa pangalawang Korinto 9, chapter 9, 6 to 8. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay nag-aani rin ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay nag-aani ng sagana. Verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang ipinasya sa kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng kanyang pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Verse 8, at kaya ang Diyos ay pasasaganahin ang lahat ng biyaya at biyaya sa inyo upang ang pagkakaroon ninyo ng sapat na lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Atin na pong ibigay ang ating handog at ikapo.
Tayo manalangin. Ama namin sa kataas-taasan na langit, kayo po ang may-ari namin ng buhay. Marami pong salamat sa pagpapalang pinagkaloob niyo po sa amin, sa kalusugan at sa aming pang-araw-araw na aming pangangailangan. Narito po ang aming handog po, aming pong taus-pusong binabalik sa inyo, Panginoon, upang magamit sa banal na gawain. At marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagtugon po sa pagpapalang ating natanggap, ngayong hapon natin pong sama-samang awitin, Ang Buhay Ko'y Tanggapin, hymn number 212. 212. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat sapagkat nariyan kayo, aming Diyos, Diyos na nagpakakalob sa amin ng lakas upang aming magawa ang mga bagay na inaakala namin na hindi namin kaya. Subalit dahil sa inyong kapangyarihan, dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong biyaya, we can do all things through Christ. Father, thank you for this promise. And we claim that promise, and we know that we will be able to do everything for the glory of your name, because we ask this in the mighty name of Jesus, our Lord, our God, and our Savior. Amen. Cheer up, pilgrims, be joyful and sing.
Happy Sabbath po sa inyo.